Hi everyone! Share ko sa inyo kung paano kami nagko-commute from Laguna to Quezon City. Isang tricycle paglabas ang aming subdivision. Kapag hindi kami nakakasabay kay Daddy Henry, nagko-commute kaming tatlo, si Shen at si JM. And most of the time ay commuter talaga kami dahil nauuna na si Daddy Henry sa office. At doon na lang kami magkikita sa Quezon City. Another tricycle naman papunta naman sa bus terminal. Kailangan talaga mag-aalat ka ng enough time para sa pag-travel kasi maglalakad ka and then magta-transfer and then lakad ulit, and of course magbibigay din tayo ng allowance para sa traffic. Enjoy naman ang mag-commute basta you have all the energy talaga at ready ka ano man ang makikita mo sa daan at masasalubong. Yan, ganito na ang buhay namin mula year 2000 nang lumipat kami sa Laguna. Dito na nga lumaki si Shen at JM sa daan. Pagdating sa terminal, ayan, lipat na kami ng bus. Siguro mga 30 to 45 minutes kapag walang traffic, pero kapag may traffic, 1 oras. Pag sobra ang traffic, 2 oras. Pagkababa ng bus, dito na mag-uumpisa ang aking struggle kasi may mga footbridge ka ng aakyatan at umpisa na ito. Talagang pagdating sa dulo, ay, humihingal talaga ako. At syempre, kung may enough time ka, sige hayahay lang ang paglalakad, diba? Sightseeing, tingin-tingin, enjoy habang naglalakad. Pero syempre, hindi ganyan ang senaryo kapag may hinahabol kami at kulang na sa oras, talagang nagmamadali kami na halos tumakbo na kami sa aming paglalakad. At yun nga lang, iba na ang energy ng mami ngayon kesa noon. Talagang hinahabol na ang hininga sa pagod sa paglalakad. Pero sige lang, tiis lang para makarating sa paroroonan. At ang benefit nga nito, yan, nakaka-exercise na rin kami. Pati ako, lalo na ako sa paglalakad. 'Di ba? At masasabi ko nga, ito ang pinakamaraming bonding naming tatlo. Buti na lang, hindi umuulan ngayon. Struggle pa rin kapag umuulan. Ang hirap mag-commute. Eto na, papasok na kami sa isang mall para naman sumakay sa MRT. Kasi kapag sa labas kami pumasok, aakyat ako sa hagdan. At least dito, may escalator. O diba? Meron pang aircon. Hindi ka masyadong papawisan at mapapagod. Buti na lang may connecting way talaga dito papuntang MRT. Kung hindi, ay parusa talaga. Pero kapag sarado ang mall, kasi masyado pang maaga, no choice talaga. Aakyat talaga kami sa hagdanan papuntang MRT. Ayan, another escalator naman bago ka makarating talaga doon sa entrance ng MRT. Meron pa nga kaming experience mula sa ground floor hanggang pagpasok ng MRT ay meron ng pila. Ganon kagrabe. Siyempre, iba-iba ang senaryo bawat oras. Kapag inabot ka ng rush hour, naku, iba ang digmaan sa loob ng MRT. Talagang magpapalit-palit kayo ng mukha ng mga kasakay. At nandyan pa ang tulakan bago ka makapasok, 'di ba? Makakapasok ka ng tren nang hindi naglalakad. Naranasan namin lahat 'yan. At swerte mo na lang kapag maluwag, ganyan, wala pang tao, ay makakaupo ka pa. Papasok kang fresh, may time lalabas kang bilasang isda sa dami ng tao na nakasakay mo. At syempre minsan, mahina pa ang aircon. Hay, nako talaga naman. Minsan nakakasakay kami na may depektong tren, so bababa ka sa ibang station para lumipat or maghintay na naman at may another pila na naman. Kaya talagang meron kang enough time for travel sa pagko-commute. At kapag nagko-commute ka talaga, hindi mo kilala ang mga taong makakasabay mo sa iyong paglalakbay. Kaya lagi dapat pananalangin, ihahabilin ang sarili para malayo sa masasamang elemento sa paligid natin.
Siguro mga 20 minutes hanggang sa aming bababa ang station. And thank God, makakaupo kaming tatlo. Hindi masyadong pagod ang pagsakay sa MRT. At pagdating sa dulo, another mall na naman ang aming papasukin. Para naman makababa kami ng hayahay, di ba? Minsan naman ay kapag may time pa, dumadaan kami dito para bumili ng pagkain. Pagbaba namin, paglabas sa mall, kung may budget pa at bagong sweldo, pwede kaming mag-taxi para naman less pagod ulit kasi ang dami na naming nilakad. Pero kung petsa de peligro, no choice tayo. Mag-jeep tayo. Sakay tayong tatlo sa jeep. Ayan, additional time kung sasakay ka ng jeep. Kasi kapag mag-jeep ka, maraming hinto-hinto, maraming sumasakay, kaya dapat enough time pa rin kapag mag-jeep. At isa sa struggle kapag ikaw ay nag-jeep, eto ang footbridge naman na hanggang langit. Mas hingal, mas nakakapagod. Pero kapag nakaakyat ka na, may maganda kang tanawin na makikita. At ito ang lagi naming nilulook forward kapag nasa tuktok na. Diba? Ang ganda. Napapawi ang iyong pagod sa paglalakad at paglalakbay. And we've arrived at our destination. Thanks for watching. Hanggang sa muling paglalakbay.